blessed day to everyone. I am Malaysia Sindon and welcome again to day 149 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is April 28, 2026 and yung devotion natin ngayon ay patungkol or may tanong na why should you date your spouse? So this devotion is for couple in marriage but as well sa lahat na rin ng getting into marriage and individual who wants a relationship. So for our scripture for today, ito ay makikita natin sa Song of Songs. Ito nga ay yung isa sa librong isinulat ni King Solomon. So verse 1, chapter 1 verse 1, it is Solomon most wonderful song. So itong book na to ay sagutan ng ni Solomon at yung kanyang minamahal na babae. So, para sa ating teaching, number 1, love within marriage is meant to be passionate, exclusive, and covenantal. So, pag sinabing passionate, meaning hindi lang nagtatapos sa pagliligawan yung meron kayong pagmamahal nyo sa isa't isa. Dapat pagpasok ng marriage, mas lalong nagdi-deep everyday. Hindi nawawala kahit sa hirap. Exclusive, meaning isa lang. Though itong si Solomon marami siyang asawa, marahil sinulat niya itong book na Song of Song, nare-realize niya na love's supposed to be exclusive. Nagmamahal ka ng isa lang. Katulad kung paano ang Diyos gustong mahalin natin siya. Love Him above anything else. Love Him with no other gods. And covenantal, ito yung commitment. Like the covenant of the Lord to us. Hindi nagbabago, hindi kinakalimutan. Yung love, especially na nasa marriage, again, go deeper each day. Ginagawa mo, minamahal mo yung isang tao despite na mayroon siyang pagkakamali. Because you are committed to Him. You love Him because that is your covenant to the Lord your God. And second, love within marriage must grow and be nurtured over time. Kaya dito sa scripture na Song of Song, ang pagmamahala ay hinahalin tulad din sa isang halaman. It won't grow without the care of gardener. Sa atin, the marriage won't grow with one-sided love. It won't be nurtured kung isa lang ang may gusto, isa lang yung nagmamahal. So this is a responsibility for every couple in marriage. Strive to grow and nurture your relationship to your partner. And pangatlo, love within marriage points to the greater reality of Christ and the church. So dapat nagre-reflect yung marriage nyo doon kay Christ and doon sa church. So our love with our partner should reflect the love of Christ to His church. Paano ba yun? Again, yung church it is not an establishment, it is as the body of Christ. So, paano ba minamahal ni Kristo ang kanyang church, tayong mga tao? It is sacrificial, unconditional, and forgiving. So, kung paano minamahal ang asawa mo, makikita kung paano mo minamahal si Kristo sa buhay mo. Kaya nga napakasarap magmahal ng isang taong may parehong pagmamahal sa Diyos dahil kung paano minamahal ng Diyos ang kanyang tao, ganun mo rin ganun din ikaw mamahalin ng iyong partner. At ganun ka rin magmamahal, syempre. And application, be sacrificial. Do not let passionate love fade. Again, passionate love doesn't end when you get married. It should not end even after 5 or 10 years of marriage. The world says, ang kilig kukupas rin. But the truth is, ang kilig hindi laging everyday. But it's supposed to be na hindi nagfe-fade. Na kapag wala ng kilig, hiwalayan na. That is a wrong idea. You can work the love again when you become sacrificial. Perhaps the love fade kasi gusto mo ikaw lang yung pinagsisilbihan. Or isang tao lang yung nag-work sa relationship nyo. Gusto mo centered ka or mas mataas pa yung pride mo than your love to your partner. So be sacrificial as like God showed to us through the cross. Minahal tayo ng Diyos, sinacrifice niya. Si Kristo, sinacrifice niya yung kanyang buhay because He really loved us. And so dapat ganun yung ginagawa din natin. We sacrifice kahit na sa oras, that is an example of sacrifice to your loved ones. And pangalawa,
be intentional. Do not let your marriage stagnate. Ibig sabihin, kung ano kayo before, ganun pa rin until now. The love you show to your partner should not out of obligation. Hindi yung ginagawa mo lang dahil asawa mo lang siya. Ito yung mahirap kasi, hindi porket you both in marriage, ayun na yun. Kung ano kayo before, up until now, there's no growth. Dapat may yearly reflection kayo. Be intentional, nurturing the relationship, choosing daily to serve each and everyone. Yung partner mo that nagsaserve ka rin sa kanya, nagso-surrender ka sa kanya, babae ka man o lalaki. Forgive. Dapat may pagpapatawad sa isa't isa and build one another up. Dapat chinicheer mo yung isa at kung yung isa naman din ay down na down, it is your partner rin na i-build up mo siya. So that's why we are God designed us to have a partner kasi i-build natin or i-cheer up natin yung isa't isa kasi hindi naman kaya ng isang tao na maging malapit sa Diyos na buuhin yung sarili niya nang siya lang. Again, si Kristo nga, kinailangan niya rin ng ibang tao. Ito nga yung 12 disciples para magawa yung mission niya. And that's applicable to us too. Meron tayong mission sa Diyos and kailangan natin ng partner. And kailangan natin yung ating mga partner. And pangatlo, application, be committed. Cultivate your marriage to reflect Christ and the church. Be committed, hindi susuko just because of the problem, the presence of the problem, the shortcoming. Dahil si Jesus, He did not stop. He did not back out when He knows the burdens of our sin na porket sobrang bigat nung gagawin, ipapako siya sa cross. Hindi siya nag-back out bagkus tinuloy niya. Yes, sinabi niya sa Diyos na hanggat maaari, wag na lang sana. Pero kung ayun yung way for us to be freed, to redeem us, ginawa yun ni Kristo dahil mahal niya tayo. You are loved by God and you should love others too the same way Jesus loved us. And now, para naman sa ating reflection, why should we not allow marriage to stagnate, but instead continually cultivate it for God's glory? And before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray, everybody. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you for this devotion, Lord God. Tinulungan mo kami, Panginoon, maunawaan yung disenyo mo sa amin, which is one of your design to us, Lord God, na marriage, Lord God. Thank you for this, Lord God, na maaari namin ipakita sa iba, Panginoon, kung paano mo kami manahal, Panginoon. Thank you for this design for us, Lord God, na nakakatulong sa amin, Panginoon, upang mas makilala ka pa namin yung pagmamahal mo sa amin, Lord. Lord, teach us to know more you deeply each day, Lord God, and to find our partner soon, Lord God, na siya ding nagmamahal sa inyo, Panginoon. Ituro nyo kami sa tamang tao, Panginoon, sa tamang pag-serve sa inyo, Lord God. Ayun lang po, at kayo nawa ang siyang palagi manguna, madakila at magliwanag sa aming mga daraanan, Panginoon. Ayun naman po, in Jesus' name we prayed. Amen and amen and amen. At ayun po, I hope marami tayong natutunan at patututunan pa at ang Diyos nawa ang magbigay sa atin ng katagumpayan ngayong araw. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.